Moses, Elijah, rise. Ang Revelation chapter 11 ay isang parenthetical chapter. Kapag po sinabing parenthetical chapter, ito ay isang pangyayari na naisingit lamang. At gaya ng sinabi ko sa part 7a, ang chapter 11 ay isa sa parenthetical chapters. Ito ay mangyayari sa first 3.5 years ng 7 years of tribulation. At malalaman natin sa ating pag-aaral kung bakit siya nagsimula sa birth pains sa first 3.5 years. Ang third temple ay isa sa pinaka-iconic prophecy sa 7 years of tribulation. Kung babasahin natin muli ang Daniel 9:27 na napag-aralan natin sa part 1, ang pinunong ito ay gagawa ng isang matibay na pakikipagkasundo sa makapal na tao sa loob ng 7 taon. Pagkaraan ng 3 taon at kalahati, pipigilin niya ang paghahandog, itataas niya sa templo ang kalapastangan ng walang kapantay at mananatili siya roon hanggang sa ang naglagay sa kanya ay parusahan ng Diyos ayon sa itinakda sa kanya. Napakadetalyado dito na ang Antikristo ay makikipagkasundo sa bansang Israel sa loob ng 7 taon. After 3.5 years, doon niya papatigilin ang paghahandog sa templo at uupo siya sa trono at sasabihin niyang siya ay Diyos. Sa verse na yan, mayroon 3 iconic prophecy o palatandaan para malaman natin kung nagsisimula na ba ang 7 years of tribulation. Magsisimula ang 7 years of tribulation kapag nangyayari na ang 3 ito. Kapag buo na muli ang bansang Israel, kapag naitayo na ang third temple sa Israel, kapag mayroong world leader na makikipagkasundo sa Israel sa loob ng 7 years. Ito ay ayon sa Daniel 9:27 na napag-aralan natin sa part 1. Sa panahon natin ngayon, ang pangatlong templo ay hindi pa po natatayo, pero inaasahan natin na magkakaroon po ng third temple. So bakit nga ba mayroong ikatlong templo? Ibig sabihin po niyan, mayroon pong pangalawa at mayroong unang templo. Ang unang templo po ay pinagawa ni Haring Solomon way back noong 966 BC. Pero noong 587 BC, ang napakagandang templo ay winasak sa pangunguna ni Nebuchadnezzar, ang hari noon ng Babylonia. Pagkalipas ng 70 years nang magbalik na po ang mga Hudyo sa pagka-exile nito sa Babylonia, yung nasira pong templo noon, pinagawa po ulit ng panibagong templo. At dito pumasok ang Second Temple. Natayo ang Second Temple noong 515 BC sa pagpayag ni King Cyrus ng Persia at sa pangunguna ni Zorobabel. Ito po ay nakasulat sa Ezra chapter 1 verse 2. So kung saan po itinayo ang First Temple, doon din po itinayo ang Second Temple. Ito pong Second Temple ay naabutan pa po ng ating Panginoong Hesukristo nung siya po ay nandito pa sa ating mundo. Pero noong 70 AD, ito ay winasak naman ng mga Romano at halos walang natira sa pangalawang templo. Kaya walang templo, wala ring bansang Israel mula 70 AD hanggang 1948. Noong 1948, naging opisyal na bansa ulit ang Israel sa pangunguna ng United Nations, ngunit ang third temple ay hindi pa po naibabalik hanggang ngayon. Kasi kaya hindi makapagtayo ang Hudyo ng kanilang third temple dahil yung exact place daw ng first and second temple ay nakatayo ngayon ang Dome of the Rock. So ito po'y pagmamayari ng mga Islam at ito po'y lugar na ito ay pangalawa sa most holy place para sa mga Islam. Dahil sa sinasabi po nila na doon daw po sa lugar na yon, doon din daw po umakyat si Muhammad patungo po doon sa kalangitan. So hindi po pwedeng basta tanggalin po yon, yung Dome of the Rock na naandun pa sa Temple Mount.
at ipapalit po yung third temple, hindi po basta-basta pwedeng mangyari ho yun. At kung mangyari po yun, nako, malaking gulo po yun at isang malawakang gera mula sa mga Muslim na bansa ang lulusob sa Israel kapag nagkataon. Kaya mahalaga po yan para sa mga Muslim at hindi po pwedeng nilang ipagalaw yung lugar na yon. Ngayon, meron pong ilang tatlong paraan para maitayo itong third temple. Una, itayo mismo sa Dome of the Rock yung third temple. Ang isa pong nakikitang paraan dito kapag nagkasundo-sundo po ang Muslim, mga Hudyo at mga Kristiyano at iba pang religion na itayo doon mismo sa Dome of the Rock itong third temple. Posible pong maitayo ang third temple doon kapag nagkasundo-sundo ang religion. Kaya nga lang po paano mangyayari yun, parang mahirap atang mangyari yun. Pero mga kapatid, kapag lumabas na ang Antikristo, kayang-kaya niyang gawin yon. Kaya niyang pag-isahin ang religion. Kaya nga papasok dito yung one world religion, di ba? Kaya kapag pumasok yon, posible na pwede niyang ipagkasundo-sunduin ang iba't ibang religion. Gaya na napag-aralan natin sa part 7b, ang one world religion ay posible nang mangyari sa panahon natin ngayon. Ang pagtayo ng Abrahamic Family House sa Kazakhstan nagpapatunay na nagkakaisa na ang Muslim, Christian at Judaism. Meaning, pwedeng mapagkaisa nilang itayo ang third temple ng Israel sa Dome of the Rock mismo, lalo na kapag naandyan na ang Antikristo. Pangalawang option, ito ay itayo mismo sa City of David. Isa pang theory ng ilan na yung first and second temple ay hindi naman talaga naitayo sa pinagtayuan ng Dome of the Rock o sa Temple Mount. Ito raw ay nakatayo somewhere doon sa Jerusalem, sa City of David, hindi mismo sa Temple Mount. Kaya sinasabi nila na maaring maitayo ang third temple hindi mismo doon sa may Dome of the Rock, kundi somewhere sa City of David. Kaya pwede nang maitayo na agad ang third temple na hindi po problemahin ng Dome of the Rock sa Temple Mount. Ito po ay theory lamang at hindi ko po sinasabi na ito ay totoo. Pero maraming mga Hudyo na naniniwala na sa City of David ang original na first and second temple. Pangatlo, itayo mismo sa tabi ng Dome of the Rock. Meron din namang theory na pwedeng itayo ang third temple sa tabi mismo ng Dome of the Rock. May ilang grupo din ng mga rabbi sa Jerusalem na naniniwala na ang eksaktong Holy of Holies sa first and second temple ay hindi sa Dome of the Rock, kundi 26 meters away mula sa Dome of the Rock mismo. Isang archaeological professor na nagngangalang Asher Kaufman ng Hebrew University ay may theory nito. Pagkatapos ng 16 years na pananaliksik, pinatunayan ni Prof. Kaufman na ang sinaunang lugar ng templo ay hindi maaring nasa traditional na Dome of the Rock. Ang tunay na lugar ay ang Dome of the Tablets and the Spirits o yung tinatawag na kupola, na isang hiwalay na lugar sa hilagang kanlurang sulok ng platform ng templo. Sa mga sinaunang kasulatan ay nagsabi na ang templo ay nakaharap ng eksakto sa Eastern Gate at ang Eastern Gate ay direktang humahantong sa templo. Ang kasalukuyang Eastern Gate ay eksaktong nakatutok sa lumang Eastern Gate. Kung guguhit ka daw mula sa gitna ng Eastern Gate at direktang kanluran, hindi ito tuturo sa Dome of the Rock kundi sa Dome of the Tablets and the Spirits. Ang Dome of the Tablets and the Spirit ay binigay sa kupola ng mga Arabo noong ika-8 siglo nang itayo nila ang Dome of the Rock. Ang Dome of the Tablets ay nangangahulugang mga tapyas ng batas na inilagay sa loob ng kaban. At ang Dome of the Spirits ay maaring mga hulugan ng presensya ng Diyos sa ibabaw ng luklukan ng awa sa itaas ng kaban ng tipan. Kaya ang Jewish temple ay maaring itayo ng hindi nakakagambala sa Dome of the Rock na 26 metro lang ang layo. Kaya isa sa posibilidad na maitayo ang third temple sa tabi ng Dome of the Rock na ito. Ngayon ang tanong, nabanggit ba sa Book of Revelation ang third temple? Yan po ang dahilan kung bakit natin pinag-aaralan ang Revelation chapter 11. Kaya balik na tayo sa Revelation chapter 11 at basahin na natin. Pahayag chapter 11 verse 1. Pagkatapos, binigyan ako ng isang panukat na parang tungkod at sinabi,
tumayo ka at sukatin mo ang templo ng Diyos at ang dambana at bilangin mo ang mga sumasamba roon. So maliwanag dito sa first 3.5 years na itayo na ang third temple. At sa verse na ito, sa 7 years of tribulation, itatayo talaga ang literal na third temple. Huwag po kayong maniwala sa ibang nagtuturo ng Biblia na hindi daw may tatayo ang third temple. Dahil ang third temple ay yung spiritual temple na tinayo ni Kristo since naitatag ang Christianity. At ito raw ay ang katawan ng mga believers. Totoong merong spiritual temple pero meron pong literal na templo. Sa verse na yan, naka-prophecy na may third temple na sa future at ito ay may tatayo sa Jerusalem. Ayon sa verse na yan, kapag sinabing sukatin ng templo, meaning literal na templo ang sinasabi diyan at hindi spiritual. Ang verse na yan ay nagpapatunay na there is a literal temple sa Jerusalem during 7 years of tribulation. Kaya harmonize ito sa sinasabi ni Daniel na sa loob ng 7 taon merong templo. Sa bagong tipan, kapag nabanggit ang salitang panukat, madalas nagagamit sa judgment. Ito ay nasa Bible gaya ng nasusulat sa Mateo chapter 7 verse 2, sapagkat hahatulan kayo ng Diyos ayon sa paghatol ninyo sa iba, at susukatin kayo ayon sa panukat na ginagamit ninyo sa iba. Kaya kapag ang Bible ay nagagamit ang salitang measuring, ito ay kumokonek sa judgment. At sabi diyan, tumayo ka at sukatin mo ang templo ng Diyos at ang dambana at bilangin mo ang mga sumasamba roon. Sukatin ang templo means there's a judgment na mangyayari sa third temple. Ang tanong, kung pinapasukat ng Diyos ang third temple, anong dahilan ng measurement for judgment para sa templong ito? Ipagpatuloy po natin ang pagbabasa. Verse 2, ngunit huwag mo nang sukatin ang bulwagan sa labas ng templo, sapagkat ibinigay na iyon sa mga hentil. Hindi nila igagalang ang banal na lungsod sa loob ng 42 buwan. At ayon sa verse na ito, pinapakita sa propesiya na huwag mong sukatin ang bulwagan sa labas ng templo sapagkat ibinigay na iyon sa mga hentil. Meaning, sa tapat ng third temple ay may mga bulwagan para sa mga hentil. Pinapakita sa propesiyang ito na yung third temple ay may katabing building o bulwagan para sa mga hentil. So, ibig sabihin, ang third temple na may tatayo ay may katabing building ng ibang Gentile religion. So, ano kaya ang building na ito na tinatawag ng propesiya na Courts of the Gentiles or Gentile religion? Well, gaya na napag-usapan natin kanina, may 3 posibilidad na maitayo ang ikatlong templo sa panahon natin. Sa Dome of the Rock mismo, sa City of David mismo, o sa tabi ng Dome of the Rock mismo. So sinasabi kaya ng verse na yan na nakatakda palang maitayo ang third temple sa tabi ng Dome of the Rock na siyang pangatlong option sa ating listahan? Ang Dome of the Rock ba ang binabanggit ng Court of the Gentiles dito? Well, common sense dahil ang Dome of the Rock ay non-Jewish religion, kaya ito ay Court of the Gentiles. Kaya ang Court of the Gentiles sa binabanggit diyan ay yung Dome of the Rock ng mga Muslim. Kaya naniniwala ako na ang third temple ay may tatayo sa tabi ng Dome of the Rock ayon sa Biblia. Ayon sa verse na ating pinag-aaralan, nais ng Diyos na sukatin ang third temple. Ang ibig sabihin ay nais ng Diyos na hatulan yung third temple at lahat ng sumasamba doon. Nagpapakita na ang Diyos ay mukhang hindi sumasang-ayon sa pagtayo ng third temple. Ang tanong, bakit ba mukhang mapait ang pakiramdam ng Diyos sa pagtayo ng third temple ayon sa Revelation 11? Dahil ang templong ito ay isang napakalaking insulto sa kanyang anak na si Jesus. Remember, ang purpose ng templo ay doon isasagawa ang pag-aali ng mga tupa, guya, mga kambing ng mga Hudyo para sa ikapagpapatawad ng kanilang mga kasalanan kada taon. Kung babasahin natin ang Biblia, sa Levitico chapter 16, naging detalyado kung paano ihahandog ang mga guya o kambing o tupa para sa ikapagpapatawad ng kanilang kasalanan. At ang effect ng kapatawaran ito ay hindi forever kundi once every year. Ang sabi sa verse 34, ito'y batas na palagi ang tutubtin ng mga Israelita minsan 1 taon upang ipatawad ang kanilang kasalanan. At ginawa nga ni Moses ang utos ni Yahweh.
Malinaw sa verse na yan na effective lang ang kapatawaran ng kanilang kasalanan annually. Ito ay practices ng mga Hudyo na under the law taon-taon. Ito ay Old Testament na at ang law ay natapos na ni Kristo Jesus ayon sa Biblia. Ang sabi sa Romans 10:4, Christ is the end of the law so that there may be righteousness for everyone who believes. Tapos na ang kautusan, tinapos na ni Kristo, siya na ang gumawa ng mga bagay para masunod nila ang kautusan. At sinabi rin sa 1 John 1:29 na si Kristo ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Malinaw sa verse na yan na si Jesus daw ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Kapag sinabing sanlibutan, lahat na ng tao, mapahudyo, mapahintil, lahat ng tao ay si Jesus daw ang nag-alis ng kasalanan. Ito ang New Testament na sinasabi o ang bagong tipan. Ang sabi sa Hebrew chapter 9 verse 12, minsan lamang pumasok si Kristo Jesus sa dakong kabanal-banalan at iyo'y sapat na. Hindi dugo ng mga kambing at guya ang kanyang inihandog, kundi ang sarili niyang dugo para mapatawad tayo sa ating mga kasalanan magpakailanman. So upgraded na ang kapatawaran ng kasalanan na imbis na dugo ng kambing, tupa, guya ang ihandog nila, kundi dugo na ni Jesus ang magpapatawad sa kanilang kasalanan forever. Forever means walang katapusan at makakantam mo lamang ito sa pamamagitan ng pananampalataya sa ginawa niya. Yan po ang beauty ng tunay na gospel. Kaya yan ang dahilan kung bakit pait na pait ang Diyos sa third temple na ito. They reject Christ kaya bumalik sila sa Old Testament. Remember, ang mga Hudyo, they reject their Messiah, which is si Jesus Christ. Nag-aantay pa sila ng ibang Messiah. Yan ang dahilan kung bakit sinabi ng Diyos kay Juan sa verse 1 na tumindig ka at sukatin mo ang templo at ang dambana at bilangin mo ang mga sumasamba doon. So paano ba susukatin ang templo na ito? Ngayon, dito na tayo papasok sa verse 3. Pahayag chapter 11 verse 3. Subalit ipadadala ko ang dalawa kong saksi na nakadamit ng sako at sa loob ng 1,260 na araw na iyon ay ipapahayag nila ang salita ng Diyos. Sa verse na yan, ang propesiya ay magpapadala ang Diyos ng dalawang saksi. So ano bang purpose ng dalawang saksi na ito? Sino itong dalawang saksi na ito na nakadamit ng sako? Ang pagdamit ng sako ayon sa kaugalian ng mga Hudyo ay isang pagluluksa at pagsisisi. Kaya repentance ang isa sa mensahe ng two witnesses na ito. Kaya sila ipadadala dahil sila ang magsasagawa ng pagsukat sa ikatlong templo. Sila ang huhusga sa third temple na ito. At gagawin daw nila ito sa loob ng 1,260 days. Ang 1,260 days ay equivalent ng 3.5 years. Pag ang Bible sinasabing 1,260 days or 42 months, ito ay 3.5 years. Kaya sa loob ng first 3.5 years, walang gagawin ng dalawang saksi na ito kundi sukatin ang templo. Dahil yun ang purpose kung ba't sila ipinadala ng Panginoon. Verse 4. Ang mga saksing ito ay ang 2 punong olibo at 2 ilawang nakatayo sa harapan ng Panginoon ng lupa. Sinasabi diyan na ang 2 saksi na ito ay 2 punong olibo at 2 ilawang ginto. Ang tanong, ang 2 saksi bang ito ay 2 tao o 2 grupo ng mga tao? Well, meron ding mga ilang Bible scholar ay naniniwala na ang 2 saksi na ito ay grupo ng mga tao. Ito daw ay mga Hudyo at mga Kristiyano, kaya 2 grupo daw ang 2 saksi na ito. Which means they are interpreting this passage symbolically rather than literally. Yun nga lang, may problema sa pag-aaral nila. Hindi nila tinignan ang whole passage. Ang tawag dito ay eisegesis, meaning isang lugar lang ang nakikita nila. Hindi nila tinignan ang kabuuan or yung tinatawag na exegesis. Kapag po ang isang symbol ay binabanggit din po ang kahulugan, di po tayo dapat magbigay ng kahulugan, kundi sundin natin yung kahulugan ng sinasabi ng Biblia, hindi yung sariling interpretasyon natin.
Halimbawa dito yung sinasabi sa Revelation chapter 12 verse 3 tungkol sa dambuhalang pulang dragon. Kung titignan natin, isa pang palatandaan ng lumitaw sa langit, isang pulang dragon na napakalaki. Ito ay may 7 ulo at 10 sungay at may korona ang bawat ulo. Sa verse na yan, kung babasahin natin hanggang verse 8, pwede natin i-take ng literal. Literal talagang may lalabas na dambuhalang pulang dragon sa last days at meron daw itong 7 ulo at 10 sungay. Kasi wala namang bakas ng pagkakasabi na ito ay may kahulugan hanggang verse 8. Pero pagdating ng verse 9, tinapon ng dambuhalang dragon ang matandang ahas na tinatawag na Diablo at Satanas na nandaraya sa buong sanlibutan. So pagdating ng verse 9, sinabi na doon na ang dragon pala ay ang Diablo o si Satanas. Kaya hindi pala literal na dragon ito. So dito pinapakita na hindi pwedeng i-interpret ito ng literal, kundi ito pala ay symbolika lamang na ang dragon ay sumisimbolo kay Satanas o sa Diablo. Ganon din sa dalawang saksi. Kapag sinabing dalawang saksi, meaning ito ay literal na dalawang individual o dalawang tao, hindi grupo ng mga tao. Isa pa sa nagpapatunay na dalawang individual na tao ang binabanggit dito ay nabanggit na rin ito ni Propeta Zacarias tungkol sa propesiya ng 2 punong olibo at 2 ilawang ginto. Isa talaga sa nakakamangha sa propesiya ng Book of Revelation na yung pahayag ni Apostol Juan ay may reference din sa mga Old Testament prophets na gaya ni Daniel, Zacarias, Ezekiel at Isaiah. Yan po ay nagpapatunay na ang Biblia ay harmonized sa isa't isa. Kahit na magkakaiba ng panahon, magkakaiba ng tao at magkakaiba ng propesyon, pero iisa ang sinasabi nila. Nagpapatunay na ang Biblia talaga ay tunay na salita ng Diyos. Sa part 6 kung papaano ang 4 horsemen ay nabanggit ni Propeta Zacarias, ganun din ang 2 witnesses. Nabanggit din sila ni Propeta Zacarias. Kung babasahin natin ang Zacarias chapter 4 verse 2 to 3, itanong niya sa akin, ano ang nakikita mo? Isang ilawang ginto po na may lalagyan ng langis sa itaas at may 7 ilawan. Bawat isa ay may 7 lalagyan ng mitsa. Sa magkabila nito ay ang puno ng olibo, sagot ko naman sa kanya. Ngayon talon tayo sa verse 11 to 14. Tinanong ko sa anghel, ano naman po ang kahulugan ng 2 puno ng olibo na magkabila ang ilawan? Bakit may 2 sanga ng olibo at magkabilang tabi ng gintong tubo na buhusan ng langis? Hindi mo ba alam kung anong mga yan? Patanong na tugon niya sa akin. Hindi po, sagot ko. Yan ang 2 taong pinili ni Yahweh at pinahiran ng langis upang makatulong niya sa pamamahala sa daigdig, sabi niya. So bagamat tungkol sa Second Temple ang konteksto diyan, ang templong binabanggit diyan ay kumakatawan pa din sa templo ng Israel sa mga huling araw. Kaya ang 2 saksi ay nabanggit na noon pa man, na ang 2 ilawang ginto at 2 puno ng olibo ay kumakatawan sa 2 taong pinili ng Diyos na maisagawa ang kanyang plano sa daigdig sa mga huling araw. Since sa Old Testament pa lang nabanggit na sila, kaya ang 2 saksi na ito ay mga Old Testament characters. Ang unang clue dito ay bakit ang 2 saksi na ito'y kumakatawan sa ilawang ginto at punong olibo na nagbibigay ng langis sa ilawang ginto. So since na ito'y tumutukoy sa Old Testament character, sa Old Testament tayo kumuha ng idea. Sa Old Testament, ang golden lampstand o yung menorah ay pangunahing kagamitan sa tabernakulo sa panahon ni Moses. Sa panahon na naitayo ang First and Second Temple, ang menorah ang pinaka-iconic pagdating sa templo. Since ang templo ay kumakatawan sa kautusan o law, ang ilawang ginto ay kumakatawan sa law. Ang punong olibo na nagbibigay ng langis sa ilawang ginto ay ang olive oil. Ang olive oil ay kumakatawan sa God's anointing ayon sa Old Testament. Kung i-google po natin kung anong meaning ng olive oil sa Bible, ang sabi diyan, in Jewish tradition, olive oil symbolizes the divine presence. In the biblical text, olive oil is the main element of anointing. Ginagamit ito ng mga propeta sa tuwing sila ay nag-a-anoint ng mga hari sa Israel. Gaya ni Saul at David, sila ay pinahiran ng langis.
Simbolo ng anointing o pagpili ng Diyos sa kanila sa pamamagitan ng propeta. Ito ay nasusulat sa Samuel chapter 10 at sa 1 Samuel chapter 16. Kaya ang olive oil ay instrumento ng mga Old Testament prophet. Kaya ang olive tree ay kumakatawan sa office of the prophet. Kung i-google mo kung ano ang simbolo ng ancient Israel, ito ang iyong makikita. Menorah is a 7-branch candelabrum that has been used as a symbol of Israel since ancient times. The nation emblem of the state of Israel include a menorah flanked by 2 olive branches. So ang dalawang ginto o yung menorah at yung 2 olive branches ay talagang symbol ng ancient Israel kahit panahon pa ng Old Testament. Pinapahiwatig na ang 2 witnesses na ito ay mga Hudyo at hindi mga Kristiyano gaya ng interpretasyon ng ibang Bible scholar. Pagpapatuloy po natin ang pagbabasa sa verse 5 hanggang 6. Kapag may nagtangkang manakit sa kanila, magbubuga sila ng apoy at tutupukin ang kanilang mga kaaway. Sa ganong paraay mamamatay ang mga nagtatangkang manakit sa kanila. May kapangyarihan silang isara ang langit upang hindi umulan sa panahon na magpapahayag nila ng mensahe mula sa Diyos. May kapangyarihan din silang gawing dugo ang tubig at magpadala ng anumang salot sa lupa tuwing naisin nila. Sa verse na yan na ang dalawang saksing ito ay may kapangyarihan na tupukin ng apoy ang kanilang mga kaaway. Kaya pag sila itinangka mong saktan, bubughan ka rin nila ng apoy hanggang ikaw ay mamatay ayon sa verse na yan. Naniniwala kong ito'y literal, supernatural dahil Biblia na po ang may sabi. At sinabi din diyan na may kapangyarihan silang isara ang langit upang huwag umulan sa panahon na magpapahayag sila ng mensahe ng Diyos. May kapangyarihan silang gawing dugo ang tubig at magpadala ng mga salot. So ang clue natin ngayon sa 2 witnesses na ito ay una, sila ay may dugong Hudyo. Pangalawa, sila ay mga Old Testament characters. Pangatlo, sila ay nagre-represent sa Jewish office of the prophet and office of the law. Sila ay may kapangyarihang sunugin ang kanilang kaaway mula sa kanilang bibig. Sila ay may kapangyarihang isara ang langit para hindi umulan. Sila ay may kapangyarihang gawing dugo ang tubig at magpadala ng lahat ng uri ng salot. Sino ang dalawang saksing ito? Sino itong dalawang saksi na ito na nabanggit sa 6 na listahang ito? Majority na nagtuturo ng end times since 1st century hanggang ngayon, ito ay si Moses at Elijah. At ito rin po ang paniniwala ko, na si Moses at Elijah ay babalik sa mga huling araw. And I will show you some proof. Una, bakit si Elias? Una, siya ay propeta. Remember, ang punong olibo ay sumisimbolo sa propeta. Pangalawa, siya rin ay may kapangyarihang magtupok ng apoy sa kanyang kaaway gaya ng dalawang saksi. Nakasulat sa 2 Hari chapter 1 verse 9 to 12, 2 beses pinaulanan ng apoy mula sa langit ni Propeta Elias ang 50 kawal ni Haring Ahasias. At nakasulat din sa 1 Hari chapter 18 verse 36 to 37 na nagpababa ng apoy mula sa langit si Propeta Elias para tupukin ang handog sa harapan ng mga propeta ni Baal. Number 3, hindi pa po siya namamatay. Kung babasahin natin ang 2 Hari chapter 2 verse 11, patuloy sila nag-uusap, walang ano-ano'y pamagitna sa kanilang isang karuwaheng apoy na hila ng mga kabayong apoy. Nagkahiwalay sila at si Elias ay inakyat sa langit sa pamamagitan ng ipo-ipo. Sa verse na yan, nakakaiba ang paglisan ni Elias na hindi dumanas ng kamatayan. Pang-apat, dahil merong propesiya na isusugo ng Diyos si Elias sa mga huling araw. Ang sabi sa Malakias chapter 4 verse 5, ngunit bago dumating ang nakahihindik na araw ng Panginoon, isusugo ko sa inyo si Propeta Elias. Maliwanag sa verse na yan na halos 300 years ago na nang bago umakyat sa langit si Elias, naisulat ang katagang ito. Malinaw sa verse na yan na may propesiya na talaga na babalik si Elias sa mga huling araw bago dumating ang ating Panginoong Hesus.
Panglima, dahil ang mga Hudyo ay talagang inaantay nila si Propeta Elias ayon sa Torah. Ang mga Hudyo, dahil alam nila ang Malakias chapter 4 verse 5 na babalik si Elias, naniniwala ang mga Hudyo na babalik si Elias sa mga huling araw. Ayon sa Britannica.com, ang Judaism ay may paniniwala tungkol sa pagbabalik ni Prophet Elijah bago dumating ang kanilang Mesaya. Naniniwala sila na si Propeta Elias talaga ang magpapaliwanag ng mga kontrobersyal na katuruan tungkol sa Torah bago dumating ang kanilang Mesiyas. Ang katuruang ito ay tinatawag na Elijah's Cup. Ayon sa kaugalian ng mga Hudyo, ang ikalimang seremonya nila tuwing pagkatapos nilang gawin ang hapunan ng Passover, nagiiwan sila ng isang kopita bilang pag-aantay nila kay Propeta Elias. Number 6, dahil si Propeta Elias ay minsan nagawa niyang magpahinto ng ulan. Gaya ng nabasa natin kanina, ang dalawang saksing ito'y may kapangyarihang silang isara ang langit upang hindi umulan sa panahon ng pagpapahayag nila ng mensahe mula sa Diyos. Si Propeta Elias noong nandito pa siya sa mundo ay minsan na niyang nagawa ito. Ang sabi sa Biblia sa Unang Hari Kapitulo 17, versikulo 1, si Elias ay isang propetang taga-Tisbe sa Gilead. Sinabi niya kay Ahab, "Saksi si Yahweh, ang buhay ng Diyos ng Israel na aking pinaglilingkuran. Hindi uulan ni hindi magkakahamog sa darating na taon hanggat hindi ko sinasabi." So ang linaw sa verse, kapareho ni Elias ang isa sa dalawang saksi na kayang isara ang langit para hindi umulan. Ngayon, gaano ba katagal na hindi umulan? Ayon sa Santiago chapter 5 verse 17, si Elias ay isang tao na tulad din natin. Nang mataimtim siyang nanalangin na huwag umulan, hindi nga umulan sa loob ng 3 taon at 6 na buwan. Sabi sa verse na yan, taimtim siyang nanalangin na huwag umulan at hindi nga umulan sa loob ng 3.5 years. Kapareho din ang dalawang saksi na magpapayag sila ng salita ng Diyos sa loob din ng 3.5 years. So, ibig sabihin, kung nagawa ni Elias noon na huwag umulan sa loob ng 3.5 years, gagawin din niya kaya ito sa loob ng 1,260 days or 3.5 years? Pangalawa, bakit si Moses? Si Moses ang kumakatawan sa law. Gaya na pinag-aaralan natin kanina na ang ilawang ginto o yung menorah ay sumisimbolo sa law o kautusan. Ang tanong, sino ba sa Old Testament character ang nagpasimula ng law? Sabi sa John chapter 1 verse 17, "For the law was given through Moses, grace and truth came through Jesus Christ." Nagsimula ang law kay Moses, kaya ang simbolo ng ilawang ginto ay kumakatawan kay Moses. Pangalawa, siya ay may kapangyarihang magtupok din ng apoy sa kanyang kaaway gaya ng dalawang saksi. Kung babasahin natin ang Bilang chapter 16 verse 31 to 32 o 35, hindi pa halos natatapos ang salita ni Moses, bumuka ang lupa at nilulun ng buhay sina Kore, pati ang kanilang kasambahay at ari-arian. Samantala, nagpaulan ng apoy si Yahweh at tinupok ang 250 na kasamahan ni Kore na nagsunog ng kamanyang. Sa kapangyarihan ng Diyos ang dahilan kung bakit si Moses ay nagawa niya ang mga bagay na ito. Kaya kung nagawa ni Moses ito noon, magagawa rin niya ito sa future ayon sa Revelation chapter 11. Number 3, si Moses ay may kakayanang gawing dugo ang tubig at magpadala ng anumang salot gaya ng dalawang saksi. Remember, sa book of Exodus, siya lamang ang Old Testament character na binigyan ng kapangyarihan na gawing dugo ang tubig at magpadala ng 10 uri ng salot sa parao na nais ng Diyos na palayain ng kanyang bayan mula sa Ehipto. Ito ay sikat na sikat sa Biblia at napapanood din natin ito sa mga Hollywood movies. Number 4, si Moses ay hindi rin pangkaraniwan ang kanyang pag-alis dito sa mundo. Bagamat inaamin ng Biblia na si Moses ay namatay, ang kanyang kamatayan ay hindi pangkaraniwan. Kung babasahin natin ang Deuteronomy chapter 34 verse 5 to 6, at si Moses na lingkod ng Panginoon ay namatay sa lupain ng Moab ayon sa salita ng Panginoon.
Inilibing siya ng Panginoon at isang lambak sa Moab sa tapat ng Bat Peor, ngunit ngayon wala pang nakakaalam ng tiyak na lugar. Ang sabi diyan, ang Diyos mismo ang naglibing sa kanya at walang nakakaalam ng tiyak na lugar kung saan daw inilibing ng Diyos si Moses ayon sa verse na yan. Ngunit meron pang verse din sa Bible na yung bangkay ni Moses ay pinag-aagawan ni Miguel Arcangel laban sa Diablo. Kung babasahin natin sa Judas chapter 1 verse 9, kahit ang Arcangel Miguel na makipagtalo sa Diablo tungkol sa bangkay ni Moses ay hindi nangahas humatol ng may panlalait. Ang sabi niya, parusahan ka ng Panginoon. Magtataka kayo sa verse na yan, bakit nag-aagawan ng sugo ng langit na si Arcangel Miguel laban sa Diablo tungkol sa katawan ni Moses? Well, maraming Bible scholars na yun katawan ni Moses kaya dinala sa langit dahil siya ay gaganap ng isa sa dalawang saksi na ipapadala ng Diyos sa future during 7 years of tribulation. Sa pag-aaral na ito, meron ding mga teori na ang dalawang saksi ay hindi daw si Elias at si Moses, kundi si Elias at si Enoch. Dahil si Enoch, gaya din ni Elias, ay hindi dumanas ng kamatayan. Ngunit majority ng mga Bible scholars ng end times na si Moses at hindi si Enoch ang ikalawang saksi. Si Enoch ay Christian type character dahil ni-rapture ito at wala siyang kinalaman sa kautusan ng mga Hudyo at hindi siya Hudyo. Si Enoch ay hentil at hindi Hudyo dahil wala pa si Abraham nung nabubuhay pa sa mundo si Enoch. Kaya si Moses talaga ang kasama ni Elias bilang gaganap na role ng dalawang saksi sa end times. They are both Jews, they are both same Old Testament character. Isa pang kadudadudang si Elias at si Moses nga ay babalik sa end times ay ang senaryo ng ating Panginoong Hesus nung siya'y nagbagong anyo kasama si Juan si Pedro sa Mount of Transfiguration. Ito'y mababasa natin sa Mateo chapter 17 verse 1 to 6. Pagkaraan ng 6 na araw, isinama ni Jesus si Pedro at ang magkakapatid na si Santiago at Juan at sila'y umakyat sa isang mataas na bundok. Habang sila'y naroroon, nakita nilang nagbagong anyo ni Jesus. Nagliwanag na parang araw ang kanyang muka at nagningning sa kaputian ang kanyang damit. Nakita na lamang ng 3 alagad sina Moses at Elias na nakikipag-usap kay Jesus. Sinabi ni Pedro kay Jesus, "Panginoon, mabutit naririto kami. Kung gusto ninyo, gagawa ko ng 3 kubol, isa para sa inyo, isa para kay Moises, at isa para kay Elias." Habang nagsasalita pa si Pedro, nililiman sila ng napakaliwanag na ulap. Mula ro'y isang tinig na nagsabi, "Ito ang pinakamamahal kong anak, lubos kong kinalulugdan. Pakinggan ninyo siya." Nang narinig to ng mga alagad ng tinig, labis sila natakot at nagpatira pa. So napakaliwanag sa verse na yan na may tagpuan palang pangyayari sa ibang oras itong si Moses at si Elias. Di ba kayo nagtataka kung bakit si Moses at Elias ang kasama ni Jesus sa Mount of Transfiguration? Nagpapahiwatig na mukhang nagta-time travel lang si Moses at si Elias. Ang salitang time travel ay opinion ko lang dahil saan ka nakakita ng magkaiba ng panahon? Ang panahon ni Elias noong 900 BC at panahon ni Moses noong 1391 BC ay kasama ni Jesus noong 30 AD. Nagpapahiwatig na may plano nga ang Diyos kay Elias at Moses at sila ay buhay na buhay pa rin hanggang ngayon. Kaya isang misteryo ang pagpapakita ni Jesus kay Moses at Elijah. Ngayon ang tanong, ano ba ang purpose ng pagbabalik ni Propeta Elias at ni Moses? Well, kagaya ng sinabi ko kanina, susukatin nila ang Third Temple. Sila ang tutuligsa sa mga aktibidad sa Third Temple. Remember, sabi sa verse 1 at verse 2, nais ng Diyos sukatin ang templo. Sukatin means to judge ang mga ginagawa ng mga Hudyo sa templo. Ang pag-aali ng mga tupa, kambing at guyang para ikapagpapatawad ng kanilang kasalanan ay isang malaking insulto sa tinapos na gawa ni Kristo. Ang pagbabalik ng kautusan ay isang kalapastanganan sa bagong tipan. Ang dalawang saksing ito ay tinawag para sa mga Hudyo. Nais nilang patunayan ayon sa Torah na ang kautusan ay tapos na at ang hangganan nito ay si Kristo. Dapat kasi nating maintindihan mga kababayan na ang 7 years of tribulation ay panahon para sa mga Hudyo sa bansang Israel.
Kagaya ng sinabi ko sa part 2, iba ang plano ng Diyos sa iglesia, iba ang plano ng Diyos sa Hudyo. Ang plano ng Diyos sa iglesia ay natapos sa araw ng rapture at muling bumaling ang pansin ng Diyos sa mga Hudyo. Kung titingnan natin ang ating sketch illustration, ang church age ay may 7 yugto. Gaya ng napag-aralan natin sa part 2, nasa ika-7 yugto na tayo ng church age. Ang church age ay panahon ng biyaya, panahon ng salvation by faith. Kaya sino mang manampalataya sa tinapos na gawa ni Kristo ay masasama sa kabuuang bilang ng mga hentil na dapat maligtas. Ang sabi sa Romans chapter 11 verse 25, mga kapatid, isang hiwaga ang nais kong malaman ninyo upang hindi maging mataas ang palagay ninyo sa inyong sarili. Ang pagmamatigas ng Israel ay pansamantala, tatagal lamang iyon hanggang sa mabuo ang takdang bilang ng lahat ng mga hentil na lalapit sa Diyos. Kaya almost 2,000 years nang nagmatigas ang Israel para makakilala tayong mga hentil. Ngayon sa panahon ng rapture, dito matatapos ang panahon ng church at muling papasok sa panahon ng mga Hudyo. Kaya yun ang dahilan kung bakit nilob ng Diyos na maitayo ang ikatlong templo at ipadala ang 2 saksi na ito dahil ang 2 saksing ito ay credible na magpapaliwanag ng kautusan. Lalo na't kapag nalaman ng mga Hudyo na ito ay si Elias na inaasahan nilang magpaliwanag ng kanilang Torah at si Moses na siyang pinaka-author o sumulat mismo ng Torah. Kaya it takes 7 years bago mabuksan ang kaisipan ng Israel na ang tunay na Mesiyas nila ay si Jesus Christ. Iyan ang purpose ng 7 years of tribulation para maligtas ang bansang Israel. Malamang walang tigil na religious persecution ang dadanasin ng mga Hudyo sa 2 saksi na ito. Lagi nilang sasabihin tuwing sila'y maghahandog ng tupa, sasabihin, ito'y kalapastanganan, yan ay kalapastanganan sa ginawa ni Kristo. Woe unto you, Israel, you rejected your true Messiah. At kapag may nagtangkang sila'y saktan, meron silang kapangyarihang tupukin ng apoy ang manakit sa kanila at may kapangyarihan din sila magpadala ng salot, patigilin ng ulan at gawing dugo ang tubig. Sa madaling salita, ang 2 saksi na ito ay brutal na ipapahayag ang bagong tipan sa mga Hudyo. Pahayag chapter 11 verse 7 to 8. Pagkatapos nila magpatotoo, aawan ng halimaw na nasa bangin at makikipaglaban sa kanila. Matatalo sila at mapapatay ng halimaw at ang kanilang bangkay ay mahahandusay sa lansangan ng dakilang lunsod na ang patalinghagang pangalan ay Sodoma o Ehipto, kung saan ipinako sa krus ang kanilang Panginoon. Sabi sa verse 3 kanina na sila'y magpapatotoo sa loob ng 1,260 days or 3.5 years. At pagkatapos ng 3.5 years ang kanilang pagpapahayag ng salita ng Diyos sa mga Hudyo, babangon daw ang halimaw mula sa bangin. Gaya na napag-aralan natin sa part 5, ang halimaw o ang Antikristo ay mamamatay after 3.5 years. At pagkatapos ng 3.5 years, sa pagkabuhay niyang muli, ang kaluluwa at espiritu ng halimaw ay babangon mula sa bottomless pit. Ayon sa napag-aralan natin sa part 5. Kaya ito ang matibay na ebidensya ng mga Bible scholars na ang 2 saksi ay magsisimula sa birth pains sa first 3.5 years. At pagkabuhay ng muguli ng Antikristo, ang unang agad gagawin ng Antikristo ay lilipulin ang lahat ng Hudyo, Kristiyano, pati ang simbahang Romano-Katoliko sa kalagitnaan ng 7 years of tribulation. Gaya na napag-aralan natin sa part 5, sa middle of tribulation, ang Antikristo ay lulusob sa bansang Israel at ang mga mamamayan ng Israel ay tatakas sa ilang. Kasabay ng paglusob ng Antikristo sa templo, makakaharap agad niya ang 2 saksi na ito, ngunit sila'y matatalo ng halimaw at ang kanilang mga bangkay ay nakahandusay sa dakilang lungsod, which is ang Jerusalem. So bakit ko nasabi na Jerusalem? Ang sabi sa verse na yan, ang kanilang bangkay ay mahahandusay sa lansangan ng dakilang lungsod kung saan ipinako sa krus ang kanilang Panginoon. So alam naman natin na napako si Kristo malapit sa Jerusalem. Sa lansangan mismo ng papuntang bundok ng Golgota, doon sila nakahandusay. Kung si Jesus ang kanilang Panginoon, meaning si Moses at Elijah ay mananampalataya na kay Kristo. They are totally converted as Christian from Judaism.
Verse 9, sa loob ng 3 araw kalahati, ang kanilang bangkay ay panonoorin ng mga tao mula sa iba't ibang lahi, lipi, wika at bansa. At hindi papayag ang mga ito na mailibing ang mga bangkay. Dito sa senaryo na ito, sa loob ng 3.5 days o 3 araw, sila ipatay at panonoorin ang kanilang bangkay mula sa iba't ibang lahi, lipi, wika at bansa. Sa mga sinaunang Kristiyano, hindi nila naiintindihan kung paano panonoorin ang kanilang bangkay sa buong mundo. Pero para sa ating nabubuhay ngayong information modern age, ito ay posible na sa pamamagitan ng internet, Facebook Live, YouTube Live o yung old school na television. Ganyan po nakakamangha ang Biblia dahil nahulaan na ng Biblia ang television o social media platform dito sa internet. Ang hindi paglibing ng kanilang bangkay ay nagpapatunay na galit ang buong mundo sa dalawang saksi na ito. Dahil ang mga salot na nangyayari sa mundo sa panahon na ito sa kanila sinisisi dahil sa kanilang kapangyarihan magpadala ng salot at mga kababalaghan. Verse 10, magagalakan lahat ng tao sa sanlibutan dahil sa pagkamatay ng dalawang saksi na ito. Magdiriwang sila at magbibigayan ng mga regalo sapagkat ang dalawang propetang iyon ay nagdulot sa kanila ng labis na kahirapan. Well, sa sobrang tuwa ng buong mundo, magkakaroon ng pagdiriwang na parang pagdiriwang ng Pasko. Sabi diyan, magbibigayan sila ng mga regalo means mukhang ang pangyayaring ito ay magaganap December 25. Panahon ng buong mundo ay nagse-celebrate ng Christmas. Kung babasahin natin ang verse na ito sa English King James Version, and they that dwell upon the earth shall rejoice over them and make merry and shall send gifts one to another. Coincident ng salitang Merry dito ay umuugnay sa batian ng Merry Christmas. Di ako sure pero mukhang nababanggit dito ang panahon ng Kapaskuhan. Verse 11 to 13. Pagkalipas ng 3 araw at kalahati, pumasok sa kanila ang hangin ng Diyos na nagbibigay ng buhay at sila ay tumayo. At labis na nasindak ang mga nakakita sa kanila. Pagkatapos ay narinig nilang nagsalita ang isang malakas na tinig mula sa langit. Umakyat kayo dito. At habang nakatingin sa kanila ang mga kaaway, umakyat sila sa langit habang nakasakay sa ulap. Nang oras ding yon ay lumindol ng napakalakas at nawasak ang 10 bahagi ng lungsod at 7,000 tao ang namatay. Ang mga natitirang tao ay natakot at niluwalhati nila ang Diyos ng kalangitan. Kagaya ng ating Panginoong Hesus kung paano siya namatay at nabuhay pagkatapos ng 3 araw, gayon din naman ang dalawang saksi na ito. Kagaya din ng ating Panginoong Hesus na visible na nakita ng mga alagad ang kanyang pag-akyat sa langit, ganun din ang pangyayari sa dalawang saksi na ito. Ang 3.5 na sinasabi dyan ay 3 days po talaga ayon sa original Greek na Haimira, means full 24 hours. Kaya literal na 3 days and 12 hours ang binabanggit diyan dahil ito ay base sa original Greek translation. Noong oras ding yon, pag-akyat nila sa langit, lumindol at nawasak ang bahagi ng lungsod ng Jerusalem at 7,000 na tao ang namatay on the spot sa oras na iyon. Ang buhay ng dalawang saksi ay para sa mga Hudyo, para lumaya ang mga Hudyo mula sa Old Testament beliefs. Kaya nga si Moses ang pinadala ng Diyos sa kanila dahil si Moses ang sumulat ng Torah o yung Pentateuch. Credible na papakinggan nila ito dahil si Moses na mismo ito. At kung bakit naman si Elias, dahil kagaya na pag-usapan natin kanina, ang mga Hudyo ay talagang hinihintay nilang bumalik sa Elias para magpaliwanag ng mga controversial issue sa kautusan ng mga Hudyo. Hindi lahat ng mga Hudyo ay maniniwala sa dalawang saksing ito. Pero sila ang daan para sila ay magising sa katotohanan na tapos na ang kautusan at tanggapin na ang kanilang tunay na Mesiyas, ang ating Panginoong Hesus. Ngayon kaibigan, ating napag-aralan verse by verse ang katotohanan sa ministeryo ng dalawang saksing ito. Maraming mga Bible scholars ay naniniwala na ang dalawang saksing ito ay kumakatawan sa 2 missing prophets sa Old Testament na si Moses at Elijah, na ang purpose ay gisingin ang bansang Israel sa harapan ng Third Temple. Ang pag-aaral na ito ay hindi pa tapos, pag-aaralan po natin ang karugtong na ito.